Hello friend, good morning. Kagigising ko lang. Tapos, today yung preparation ko for colonoscopy, di ba? Ito yung nireseta ng doktor. Pero over the counter lang naman din siya. Tapos, 14 pieces yan. Ewan ko bakit ito hindi nakabox. Ito nakabox. Pero okay lang. Hindi naman siya bukas. Tapos, um, Dalcolax, tatlo. Inumin ko to ng 3 p.m. Sabay-sabay. Tapos ito, i-dissolve ko sa Pocari Sweat. 1 liter, just 1 liter. Nagising ako dun sa tawag nung therapist. Kasi may therapy ako today. Sakto nga eh. Napag-usapan namin. And parang na-stop mo na yung regular program namin na inaano yung past, di ba? Past traumas, ganun. Pero this today, para tomorrow, meaning, yun muna yung pinrocess namin na parang ano yung template mo for tomorrow's procedure and kung paano mo siya i-handle and yung positive cognition, ganun. And nakatulong siya kasi nung una natatakot talaga ako kasi di, kaya nga ginagawa ko to kasi nasa family yung sakit, diba? Colon cancer. Kaya ako nandito and ang goal ko is magkaroon ng prevention. So, ngayon, ang gagawin natin, tatawag ako sa HMO kasi ikaw pala magpa-process ng letter of authorization. Sabi nung doktor, okay, sige, tatawagan natin siya ngayon. Look, alam mo ba, sa Cebu ko lang to iinom. Tapos na-realize, kung meron nito sa grocery, bakit di ako umiinom nito dito? Yan. Mango juice, apple juice. Buksan na natin to. Tapos maraming tubig. Gelatin. Hello, friend. Ayan. Dito na ulit ako. Bakasan nga natin yung ilaw. Na-request ko na, nabigay na niya yung letter of authorization. So, good to go na ako. Pwede na akong mag-proceed. Ano katagal ba ako nung nasa call? Una, tumawag ako. 36 minutes. Tapos yung last, yung sabi niya magka-callback siya kasi mabagal daw yung ano nila, system nila. So, nag-callback siya 18 minutes. So, 16 plus, 36 minutes plus 18 minutes. 54 minutes. Almost 1 hour din kami magkausap. Nagpatagal doon yung yung bill kasi hindi namin alam kung bawas na ba yung PhilHealth benefits doon or yun pa yung actual price na sticker price, parang ganun. Tapos ayun, nilagay niya na lang. Tapos may kulang pa nga eh. Sabi niya, i-note na lang daw yung code ng doktor. Sabi ko, yan nga yung makalaga. Bakit di niya nilagay? Sabi niya, note na lang daw sa statement. Sige, sinan ko na dun sa doktor. Eh, kung may kulang pa, sabihin naman siguro niya. Tapos, ayun, nainom ko na yung mango juice. Nagugutom na ako, alas 11 na. Pero, hindi naman ako pwede kumain. Tomorrow, ang fast ko, 8 hours. May fasting din pala to. So, 1 ang procedure, minus 8 hours. 5, hanggang 5. 5 yung start ng fasting. Ano bang ganap? Parang bago yan. Bago ba yan? O yun yung dati? Ito yung gamit natin. Nilagyan ko lang ng stick. Ito yung lunch ko. Pwede lang ako sa mga clear na liquids. Apple juice. Ayan. Hindi pa naman ako nangihina kasi hindi pa naman matagal na wala akong food and may sugar to. Magligpit muna tayo. Ito yung work laptop ko.
Itatabi ko siya kasi wala namang pasok. Kaya ko siya makita. Kalat nung desk ko. Gusto ko nga gawan ng video to na lilinisin ko siya kasi look, sobrang daming chuchu. Tapos si Cinnamon Roll. Sino to? Si Nylon. Kailangan ko na inumin tong Dolcolax. Alas 3 na kasi. Uy! Nahulog pa. Tapos, kakaiba yung lalagyan na. In-order ko lang to sa Watsons kasi. Yan. Ilang. Nagugutom na kamo ako. Parang, kaya ko pa ba? Tapos, iinom pa ako nito. For sure, mas manghihina ako. Ang cute niya, oh. Sobrang liit niya lang. One. Sure na ba na tatlo? Baka mali nababasa ko ha. 3 p.m. Bisaco Dolcolax. 5 milligrams. 3 tablets. Okay, tama yung pagkabasa ko. Kasi ko ilitit niya na kasi. True? Siya pa. Let's see ano mangyayari after a few hours. Tapos, mamayang 4, ito naman. Kaso, tignan mo. Ang problem ko is, wala namang 1 liter na Pocari, di ba? 500 ml, tapos 2 liters na agad. Pero, meron pa kasi kaming stock dito ng Pocari. This. Iniisip ko, isalin siya. Tapos, tig 1 liter. Okay lang naman siguro kahit sumobra sa 1 liter yung, 'di ba? Yung Pocari Sweat. Kasi inom ka din naman ng liquids. Meron ako ditong measuring cup. Tapos dito ko, parang kadiri naman. Tapos sasalin ko ulit doon. Meron tong na, parang, what's that? Na chunks. Hindi ko kakainin yan. Kasi, ay! Napunit. Anay na lang, kutsilo na lang. Mamay siyang coconut oil. Ito, oh. Hindi ko siya kakainin. Kahit gusto ko siya kainin. Naisip ko, bukas after ng procedure, gusto ko ng apple. After, pwede na kaya ko kumain nun. Swerte din yung schedule ko bukas kasi Labor Day. Today, nag-take ako ng holiday. So, wala ko pasok. Hindi mahirap na mag-prepare. Kasi, tatay ka ng tatay, di ba? Buti na lang din work from home if ever siguro. Pero parang mahirap pa din kung may diarrhea ka tapos papasok ka sa work. Hindi ka rin makaka-focus. Okay, yun na. Abos na. Gusto ko na ng kanin. Ligpit ko na lang nga muna to. Yung nahinugasan ko kagabi. Ang bilis na oras. Alas 4 na. Naglalaro ako ng Asphalt 8 sa Apple Arcade. Meron siya controller support. Magiging chemist tayo today. Tumawag yung hospital kanina. Kino-confirm kung tuloy ba ako. Siyempre naman. Ang dami ko ng pinagdaanan. 2, 4, 6, 7. Stir and dissolve contents of 1 sachet in 4 to 8 ounces or 120 to 240 ml of any beverage, cold, hot, or
Room temperature. Ay, madami pa pala to. Tapos, ayan. 1 liter na siya. Tapos, wow. Buksan natin. Bakit ang asin? Yung amoy ng hangin niya sa loob maasim. Sige nga, buksan natin yung laman. Mukha siyang asin. Ay, hindi. Mukha siyang creatine. Alam mo yung creatine? Hindi ba ito lalapot? Parang lumalapot siya, te. Bakit kaya pahiga yung perforation niya? Ayan, dito ko sa lababo ginawa. Binawasan ko lang kasi mahirap matapon. Ano kayong lasa? Tikman natin. Wala siyang lasa. Ay, wait. Parang may mapait na aftertaste sa gilid ng dila. Tutunggain ko na kasi ako lang naman iinom nito at walang ibang pwedeng uminom dahil may gamot. Ang weird. Parang, di ba matamis yung Pocari? Parang siyang mas naging round. Parang mas malapot siya na ewan. Tapos meron siyang aftertaste. Very, very light lang naman. Hindi siya lasang gamot. Hindi siya nakakasuka. Normal lang. Kailangan ko to i-consume hanggang 4, 5, 6, 6. Ah, okay. May pause na 1 oras. 4 to 6, 1 litro. Tapos 7 to 9, 1 litro ulit. Then, liquids pa din. Inom ka ng tubig, syempre, kasi madidehydrate ka. And then, ayun. Hindi pa ako napupupo. 4:00 pa lang. Wala pa namang 1 oras nung uminom ako ng Dulcolax. Tapos ito. Pero ayan, let's see what will happen in the next few hours. So, hello. Gabi na. 6:00. Hindi pa pala gabi. 5:38 na. Ang ingay ng upuan ko. So, ito na yung status nung pill iniinom ko. Nandito yun, di ba? Kalahati ko pa lang. Naka-CR na ako. Ilang beses na ako nagpupo. Parang, nakakapagod siya. Pero hindi naman siya masakit. Walang masakit sa akin. Yung ano lang nito, aftertaste niya parang mapait. Pero pagka nalunok mo, mga 2 seconds, wala na siya. Hindi na siya mapait. Kailangan ko na ito maubos until 6. Kaya ko ba? Uminom ng madaming liquids in a short period of time. Hindi naman ako nag-workout para kailangan ng madaming liquid. Magpapack ako ng gagamitin or bag ko for tomorrow. Kasi, ayoko na siya gawin bukas dahil fasted state ako, di ba? Mas malamang wala ko energy. Ito yung gagamitin ko. Lotion? Face mask! Oo nga. May laman pa ba to? Nilipat ko nga siya dito. Shower cap. Badge. Ito yung badge ko, oh. Yan, matibay siya. Buwan. Mahigit 1 taon na to. Kasi hindi naman kasi ako everyday nasa office. So, may part dun kung bakit siya nagtagal. Magdadala ko ng extra na damit. Shorts na lang. Shorts, tapos t-shirt.
tapos underwear, tapos medyas. Para, wala, ba yun, nasisira siya. Para masaya. And then, panyo. Face towel. Then, nasan na yung credit card ko? Damit. Pamalit na damit. Payong. Tumbler mask. Wallet. Nasaan na ba yung credit card ko? Susi. Card holder. Daling ko kayong iPad ko. Nadaling ko yung iPad para may libangan ako. Tapos eyeglasses. Or wag na. Uy, nasi-CR na naman ako. Ante na lang. Ito na yung last ko. 10:33 na. Hindi ko siya maubos agad. Pero ayan na yung last. Oh my God, sakit ng tiyan ko. Alas 2 na nakailang CR na ako. Tapos, hindi na ako makatulog kasi masakit yung tiyan ko. Hello, good morning. Nagising ako ng 2. Nakatulog ako mga 4. Tapos 9 a.m. na. Hindi na ulit sumakit yung tiyan ko. Naminom lang ako ng tubig. Siguro nangangasim yung tiyan ko. Prepare na ako para umalis. Alas 9 na. Tapos 1 yung appointment. Sabi nung mga 1 hour before, dapat nandun na kami. Ta-da! Okay. This is me after. Okay na ako. Sarap ng tulog ko. And mabibase na lang ako din discharge. Hello. Tapos na kami. Na-discharge na din ako. Tapos, kain muna kami dito sa Maxis. Bawal daw ako sa malang sa mataba. Ano
pa ba? Maanghang. Bawal din yung maanghang. For 24 hours. Yung order ko ano na arroz caldo tsaka lumpang sariwa. Sarap yan. Sige, sige. Mainit. Wow. Hello, friend. So, nakarating na kami sa bahay. Kauwi-uwi lang. And kaliligo ko lang dun kasi syempre galing sa ospital. Tapos, ito na ang experience. Tapos na and maganda yung resulta. Okay naman. Clear lahat. Sabi ng doktor, ang pagdating ko doon, tinanong niya kung family history. Tapos tinanong ng mga nurse kung bakit ako nandito. Para saan yung test. And kinonfirm kung ano yung procedure ginawa ko. 12:30, mga 12, pinapasok na ako doon sa nurse station. Ba yun? Tapos, kinausap na ako ng nurse. Parang ng mga information, background, history. Then, dumating yung anesthesiologist. Tinanong yung mga, related sa anesthesia na history din. Tapos, yung kung anong gagawin, in-explain niya. Then, after nun, pumunta na yung isang doktor. And, kinonfirm ulit yung background ko. Tapos, after nun, yung nurse, sinuruhan na niya ako. Dito niya nilagay. May bilog pa, oh. Yung band-aid yan, yung bilog na malaki. Tapos, nilagyan niya na ako ng IV. Tapos, dun daw papadaanin yung anesthesia, sabi nung nurse. Tapos, wait lang ako. Tapos, nag-pass out ako. So, hindi ko alam kung sobrang puyat at pagod ba or dahil takot din ako sa needle. Ayoko talaga nang tinutusukan ako ng needle. Okay lang yung blood extraction, kaya ko pa. Pero pag swero, hindi, ewan ko. Pero nung high school naman, nung na-hospital ako, nung college, na-hospital ako, parang okay lang. Hindi naman siya masakit. Siguro dahil kakilala ko yung nurse doon sa ospital na yan. Pero kasi yan, yung sa St. Luke's, wala akong kakilala doon. So, parang foreign lahat ng bagay at tao. So, mas, anxious ako. Pero, okay naman yung experience. And, after nun, di ba, nakausap ko na yung nurse. Inanon ko na ako. Nag-pass out ako. Tapos, wala akong marinig, sabi ko dun sa nurse. Nahihilo ako. Tapos sabi niya, kanabahan ako sa inyo, sir. Sabi ko, ganun talaga ako pag tinuturukan. Tapos sabi niya, kuha na kita ng bed. Tapos pinahiga na niya ako sa bed. Ay, bago pala yun, pinagpalit ako. May video nun. Binidyoan ko yung sa dressing room. Ako lang naman mag-isa. Nagpalit ako ng gown. Tapos yung shorts na, ano yun? Yung shorts na hanggang tuhod, tapos butas siya sa putan. Kasi para may privacy ka pa rin kahit na i-colonoscopy ka. Yun lang ang makikita, hindi buong katawan. So, naka-gown ka, na baliktad. Yung tali nasa likod. So, yung logo ng ospital sa likod, bangag-bangag pa ako ngayon dahil kasatapos lang, di ba? Ano ba nangyari after nun? Ayun nga, nasa higaan na ako. Tapos nilipat na ako dun sa room ng endoscopy unit. Hindi pala endoscopy, colonoscopy unit. Para siyang, para siyang isang malaking ward. Tapos may mga division na, alam mo yung accordion door, ganon. Ganon siya. Tapos, malawak naman yung mga rooms. So, hindi siya masikip. Tapos, pagpasok ko doon, pinrepair na lahat. Nilagyan ako ng LED. Ano ba LED? Lid. Tapos yung may sticker na para sa ECG ba yun?
dito, tapos sa legs, tapos yung blood pressure, cuff, tapos nilagyan ako ng oxygen. Ayun, nakita ko ulit yung anesthesiologist. Nagulat ako, dito na ulit pala si Doc. Sabi niya, ready ka na? Sabi niya, hinimatay ka daw. Sabi ko, Doc, kasi, tatakot ako doon sa, tatakot ako doon sa siringilya. Tapos sabi niya, okay lang yan, ganoon din ako pag, sinisuruhan, sabi niya. Tapos, maya-maya dumating na yung, gastro ko, yung gastroenterologist. Siya yung nakausap ko simula pa sa una. Tapos sabi niya, kamusta ka na? Eto, Doc, inaantok na. Wala pa akong anesthesia nun or papatulog. Pero inaantok na talaga ako kasi hindi ako nakatulog kagabi dahil, CR ako ng CR, diba? Tapos, syempre, hindi ka na makatulog. Nakatulog ako 4. Gumising ako 9. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 hours? Tapos, before pa na nakatulog ako mga 12 to 2. Yun. 2 to 4, nagising ako. Kasi nga, nagsi-CR ako. Tapos, sumasakit yung tiyan ko kasi, ewan ko, kasi walang laman yung tiyan ko. Tapos, uminom ako ng tubig na wala. Okay pa naman ako magtubig dahil 5 a.m. ang start ng fasting ko. So, minom lang ako ng tubig. Tapos, sumiga ako. And then, ayun na, balik tayo dun sa unit. Nandun na ako, then, hinintay na lang yung nurse para kompleto na yung staff. Then, ayan na, in-introduce na. Tapos, pinaayos ako ng higa, nakatagilid. Tapos, yung kung paano ka matulog ng normal, ganon. Para ka lang natutulog. Tapos, sobrang komportable ko dun, sabi niya. Sabi ko dun kay Doc, matutulog na ako. Kasi, ang nung comfy nung higaan, tapos binigyan ako ng kumot. Sabi ko, gaganon ko yung kumot, pero ay lalabas ko na lang yung kamay ko na may swero. So, okay lang pala yung mga kable, hindi naman siya nabunot eh. So, tinakpan ko lang ng kumot. Kasi ang lakas ng aircon. Nakakaginaw. And then, ayun na, nung ready na, sabi ni Doc, good night. Tapos tinulok na niya yung anesthesia, tsaka yung papatulog. And, ayun, parang ready na talaga ako matulog din kasi gusto ko na matulog, 'di ba? Parang wala pa sigurong 1 minute tulog na ako. Sobrang sarap ng tulog ko. And next thing na alam ko na, parang nung nalampungatan ako, gumagalaw na yung kama. Nililipat na pala ako dun sa recovery room. Tapos pagdating ko dun sa recovery room, ayun, sabi nung nurse, matulog ka muna or magpahinga ka muna. Hayaan mo lang yung katawan mo na mag-recover. And ayun, napansin ko parang 1 yung procedure, 'di ba? Parang 2 or 2:30 yung pagkakaalala ko nung namulat ako doon sa recovery room. Kasi may orasan doon na By the way, wala akong electronics or anything sa katawan ko yun. So, hindi ko alam. Wala akong watch. Tapos, yung phone ko nandun sa locker. And then, after nun, hinintay ko yung doktor dumating. Yung gastro. Ayan, pinamalita na niya na okay naman yung result. Then, clear lahat. Tapos, ano pa bang sinabi niya? Wala naman akong nararamdaman na symptoms, ganon. And sabi ko, wala naman. Tapos, sabi niya, ayan, okay na. And then, yung next scan ko daw is 5 to 7 years na yung next. So, 27 ako ngayon. Anyway, 32, mga 32 years old ako next. Masaya ako ngayon na, may opportunity or may access ako sa ganung procedure. Tapos sa St. Luke's pa, diba? Covered naman siya ng HMO. And worth it yung pagod at kaba kasi may peace of mind na ako. Hindi ko naisipin na, baka ako na yung susunod. Kasi nga, yung reason pala, ito pala yung reason kung bakit ako nagpa-colonoscopy. Dahil 3 sa family
biological family member ko yung namatay sa cancer. So, ayan, sobrang high risk ako. Nakalagay nga dun, high risk. High risk sa cancer, ganon. Kaya, ayun, sabi ko dun sa friend ko, kinakabahan ako, natatakot ako. Sabi niya, prevention is better than cure talaga. Oo nga, tsaka yaman dit lamang at may access ako. Eh di, sulitan ko na, eh di, push na. Kasi, mahirap yung, 'di ba, kung kailan may nararamdaman ka na saka ka magpapatingin. Ayun, ayun yung story ng colonoscopy ko. And wala akong binayaran, by the way. Nakalimutan ko, may PhilHealth nga pala, 'di ba? Kasi iniisip ko, hala, may babayaran ba ako? Kasi yung HMO, sabi naman kasi nung customer service na nakausap ko kahapon. Kahapon ba yun? Oo. Sabi niya, covered naman. So, kapag lumagpas dun sa estimates, itatawag daw ng ospital. So, sabi ko, sige, okay. Then, after nun, ayun, may binawas yung PhilHealth. Hindi ko alam kung magkano kasi wala dun sa invoice. Nakalagay lang dun, net amount, chu. Tapos yung breakdown, yung paggamit ng endoscopy machine, yung alcohol swab ba yun? Yung lead, hindi pala. Yung, kalimutan ko tawag doon, yung sticker na kinakabitan ng, yung pang ECG. Di ba disposable yun? Yung parang sticker. Yun. Tapos, ano pa ba? Tatlo lang yun eh. Paggamit nung machine, yung sticker, tapos, yung mismong yung mismong endoscopy. Yung mismong colonoscopy. Tapos, after nung bill na yon yon tapos yung sa baba nun, professional fee na ng doktor. And dalawang doktor yung nakalagay doon, yung gastro, tas yung anesthesiologist. Then, ayun, ano pa ba? Ayun, wala kang binayaran. Kasi wala ring copay sa HMO namin. Good thing, di ba? Kasi alam ko yung sa ibang HMO, may copay sila. Pero, ayun, okay na din. Nawala na yung pagkatagal-tagal ko na iniisip kasi. Siyempre, may hirap kasi yung may family history ka tapos kailangan maging maagap at hanggat merong access sa mga healthcare na ganito. Sinusulit ko, ganun. And ayun, if ever na may tanong ka, comment ka or sabihan mo ko. And for sure may mga bagay na hindi ko na-cover or maalalang sabihin. Ayan. And yun lang. Thank you.